ang part 2 ng laban ni Chrollo at ni Hisoka. But this time, it is Hisoka's time to shine naman. However, at the end, makikita natin kung gaano talaga kagaling, katalino at kung paano minamaximize ni Chrollo ang paggamit ng mga nanakaw niyang nen abilities. Especially ang napakalaking panlilinlang na ginawa ni Chrollo na talaga namang nagpalito kay Hisoka at sumira sa kanyang mga plano. What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin naman natin ang chapter 354 ng Hunter x Hunter. Don't forget to leave a like, subscribe and ring the bell button. Kaya naman wala nang kung ano-ano pa man, simulan na natin agad. Nakita natin sa previous video na ang huling parte at ang huling nangyari doon ay tinamaan nitong si Hisoka itong si Chrollo successfully at nakapag-land siya ng isang napaka-clean na hit kay Chrollo sa pamamagitan ng isang double prediction. Na-predict nitong si Chrollo na gagamitan siya ng surprise attack nitong si Hisoka, subalit na-predict din naman nitong si Hisoka na mape-predict yun ni Chrollo. Kaya naman nag-prepare siya ng ikalawang atake na hindi mape-predict nitong si Chrollo. Sa pagsisimula ng chapter 354 ay mafe-feature ang explanation tungkol sa kung gaano kabigat ang ulo ng isang average male. Approximately 7 to 8 kilograms ito na mas mabigat pa sa bola ng isang professional bowling ball. Just imagine, 7 to 8 kilograms ang timbang o ang bigat na ihinampas nitong si Hisoka sa ulo ni Chrollo. Napakabigat nun. Surely naalog ang utak nitong si Chrollo nang tamaan siya nito ng napakasolid sa kanyang muka. Nagawa itong posible ni Hisoka sa pamamagitan ng pagkakabit ng bungee gum sa kanyang kaliwang paa at ikinabit niya pa ang other end ng bungee gum na yun sa isa sa mga ulo nang hindi napapansin ni Chrollo. Hindi lamang yun, matapos niyang tamaan ng isang ulo ang mukha nitong si Chrollo, ginamit niya pa ang unang ulo na ginamit niya na naiwasan nitong si Chrollo. Pinatama naman niya ito sa kaliwang parte ng tagiliran ni Chrollo na nagpatalsik dito. Now at this point, kay Hisoka naman ngayon ang advantage. Ngayon ay nababalot na ng dugo ang katawan nitong si Chrollo dahil imagine, 2 beses siyang tinamaan ng bigat na mas mabigat pa sa bowling ball. Sa pagkakataong ito ay ginamit at binigyan na naman ng orders nitong si Chrollo ang kanyang mga puppets na habulin at patayin itong si Hisoka dahil nasa disadvantage nga siya kung magkakaroon sila ng 1v1. Pero since na-figure out na nga nitong si Hisoka kung paano siya magkakaroon ng advantage na ang paggamit ng bungee gum sa isa sa mga ulo na magbibigay sa kanya ng range and wide area attack, ginamit niya ngayon ang ulong ito na para bang isang latigo na may pabigat sa dulo. Sa pamamagitan ng kanyang panibagong ataking nabuo, nawawasak niya easily ang mga ulo ng mga puppets, therefore hindi na magiging problema ang kanilang napakadaming numbers. Habang nangyayari ang patuloy na pagwasak nitong si Hisoka ng mga ulo ng mga puppets, napansin niya na unti-unting hindi pa rin nakaka-recover itong si Chrollo sa ginawa niyang atake. Nang dahil dito, tinarget niya na si Chrollo. Si Chrollo na ang binabalak niyang patamaan ng kanyang atake, subalit nagagawa pa rin itong makaiwas. Dahil napansin ni Chrollo na siya na nga ang gustong punteryahin itong si Hisoka, nawala siya bigla at nag-disappear ng parang bula habang nagbe-blend in sa mga puppets. Nang dahil dito, napakarami na naman ng choices nitong si Chrollo sa pwede niyang gawing atake, pwede niyang gawing strategy. Dahil doon, iniisip at pinapredict na naman ni Hisoka kung ano ang pwede niyang gawing countermeasures sa lahat ng posibleng strategiya na pwedeng gawin nitong si Chrollo. Ang pinakaunang naisip nitong si Hisoka ay kung papatayin at wawasakin niya ang lahat ng puppets, hindi na kailangang i-maintain nitong si Chrollo ang kanyang order stamp. Meaning pwede na naman niyang gamitin ang kanyang gallery fake, magke-create na naman ng panibagong mga puppets at gagamitin na naman ng order stamp para magkaroon ng cycle. Isang cycle na kung saan ay mapapagod lang itong si Hisoka dahil paulit-ulit lang namang gagawin yun itong si Chrollo. Dumating na nga sa punto na kokonti na lang talaga ang natitirang mga puppets, natitira na lang ay 5, 4, 3, at nag-iisa na lang. Subalit hindi niya pinatay ang nahuhuling puppet na ito para ma-figure out at ma-predict kung ano ang gagawin ni Chrollo. Bagkus, pinutol niya lamang ang 2 kamay nito habang nire-restrain siya. Hisoka took his time habang iniisip ng malalim at pinapredict kung ano ang susunod na move nitong si Chrollo. Ang unang prediction nitong si Hisoka ay pwedeng gamitin nitong si Chrollo ang kanyang order stamp para magbigay ng panibagong orders sa mga puppets na nananatiling on standby. At ang ikalawang posibilidad naman ay ang i-cancel nitong si Chrollo ang order stamp at ang gamitin ang gallery fake para mag-create ng mas marami pang puppets. Therefore, under this second possibility, merong 2 posibleng move na pagpilian nitong si Chrollo. Una ay matapos niyang makapag-create ng mga puppets gamit ang gallery fake, ay bibigyan na naman niya to ng order gamit ang order stamp. Therefore, magpapatuloy ang cycle. Pangalawa,
Pwedeng gamitin naman nitong si Chrollo ang kanyang convert hands at gamitin ang kanyang kaliwang kamay para kunin ang appearance ng isa sa mga puppets. Therefore, nakablend na itong si Chrollo at hindi na madidistinguish pa. Hindi na makikilala nitong si Hisoka kung sino doon si Chrollo unless makita niya ang kamay nito kung meron ba itong marka ng convert hands. At this point, sobrang tindi na ng overthinking dito ni Hisoka. Inisip niya na posibleng gawin talaga nitong si Chrollo ang option number 1 dahil hindi pa naman daw ganun katindi ang injuries nitong si Hisoka at nasa kanya pa rin ang advantage in terms of numbers. By estimation, nasabi nitong si Hisoka na maybe around 50 more puppets ang nananatili pa rin on standby at kung ipagpapatuloy nitong si Chrollo ang ginagawa niyang surprise attacks habang ginagawa ang napakaraming swarm ng mga puppets, mapagpapatuloy niyang i-chip away unti-unti ang natitira pang stamina nitong si Hisoka. Pero pwede din naman daw gamitin itong si Chrollo ang kanyang option number 2 dahil the more the soldiers, the better. Mas marami ang magagamit niya para pagtulong-tulungan itong si Hisoka. Additionally, kung magbe-blend in pa siya sa pamamagitan ng convert hands, hindi na talaga malalaman ni Hisoka kung nasaan pa itong si Chrollo. Therefore, napagdesisyonan nitong si Hisoka na pwedeng ang option number 2 talaga ang gagawing move ni Chrollo. Mas lalo pang nakumbinse itong si Hisoka nang makita niya na nawala na ang stamp sa noo ng kanyang puppet na nangangahulugan na dine-activate na nga ni Chrollo ang kanyang order stamp. Dahil dito ang naging priority ngayon ni Hisoka ay ang hanapin kung nasaan ang lokasyon nitong si Chrollo at para mapatay na siya agad. Pero napansin din naman nitong si Hisoka na nawala lang naman ang stamp sa noo ng puppet pero ang puppet ay nananatili pa rin at hindi nagdi-disappear. It only means na hindi pa rin dine-deactivate nitong si Chrollo ang kanyang gallery fake. Maaring nagbe-blend in siya ngayon sa audience para mag-create ng mas marami pang copies. Naisip din itong si Hisoka na pwedeng mag-cause ng isang napakalaking komosyon nitong si Chrollo nang dahil na nga sa paghawak niya at nakabukas ng kanyang aklat, pero dahil na nga sa tulong ng kanyang bookmark, pwede niyang ilagay sa bulsa ang aklat na yun habang ina-activate pa rin ang gallery fake at nagke-create ng multiple copies. Pero pumasok pa rin sa isip nitong si Hisoka ang worst case scenario at yun ay ang habang ginagawa nitong si Chrollo ang mga copies ay gagamitin din niya ang convert hands para kopyahin ang appearance ng isa sa mga audience at sa dinami-dami ng audience na ito, hindi niya talaga mahanap kung nasaan itong si Chrollo. Kaya naman before that happens, kailangan na talaga ni Hisoka na mapatay itong si Chrollo. Kaya ang unang inisip niya, saan ang posibleng pinakaunang lokasyon na pupuntahan ni Chrollo para makapag-create efficiently ng mas marami pang copies. At naisip niya dito na yun ay ang lugar na kung saan naroroon ang mga copies ng puppet na naka-standby. Dahil kung doon pupunta si Chrollo, walang magkokos ng kahit na anong komosyon dahil puro mga copies lamang ang nandoon at kung gagawa niya pa ng copies, ang mga copies na yun, magmumultiply lamang sila ng magmumultiply ng walang kahirap-hirap. At nang tingnan nitong si Hisoka ang area na yun, tama nga ang kanyang hinala. Naroroon si Chrollo. Agad na hinabol nitong si Hisoka si Chrollo at si Chrollo naman nang napansin na nga siya nitong si Hisoka, tumakbo din siya agad. Subalit meron na ngang long range attacks itong si Hisoka ngayon gamit ang isa sa mga ulo ng mga puppets. Nang dahil dito nagkaroon na naman ng napakatinding panic sa mga audience at nagkaroon ng stampede. Nagkagulo ang lahat habang itong si Chrollo ay nakikisabay naman sa kaguluhan. Pero dahil na nga sa sobrang dami ng arsenal nitong si Chrollo, sa sobrang dami ng abilities na pwede niyang gamitin, nag-overthink na naman si Hisoka kaya hindi niya madikitan ng tuluyan itong si Chrollo. Iniisip nitong si Hisoka na what if, just what if, ang nen na ginagamit niyon nitong si Chrollo ay hindi ang convert hands kung hindi ang black voice. Therefore, kung lalapit siya ngayon kay Chrollo at kung maitutusok ni Chrollo ang antena sa kanya, siya ang matatalo sa laban. Dahil unang-una sa lahat, dalawa ang pwedeng gamitin na abilities nitong si Chrollo. Una ay ang gallery fake na alam naman nating naka-activate dahil nananatili pa nga ang mga puppets. Pangalawa ay ang hindi pa natin alam na abilities at ang dahilan kung bakit nag-hesitate itong si Hisoka sa bawat move na ginagawa niya. You guys might think, paano naman magkakaroon ng dalawang abilities itong si Chrollo? Hindi naman naka-open ang kanyang book. I also had that thought guys. However, napakatalino nitong si Hisoka. Napansin niya na ang kanang kamay nitong si Chrollo ay nasa loob ng kanyang bulsa. Kaya hindi siya makapag-create ng isang solid at decisive na move dahil paano na lamang kung sa loob ng bulsang yon ay nakabukas ang book nitong si Chrollo at ina-activate niya ngayon ang black voice. Pero wala naman siyang hawak na kahit na anong antena. Hindi din natin masasabing wala dahil nakatago nga ang kamay nitong si Chrollo sa kanyang sleeves ng jacket.
Nang dahil dito, instead na maging on the offensive daw itong si Chrollo, naisip ni Hisoka na nasa defensive mode siya ngayon nang dahil lang sa nagawang sirain ni Hisoka ang kanyang plano sa pamamagitan ng kanyang double prediction. Kaya naman dito ay nabuo na ang isip ni Hisoka na pagpapatuloy niya ang pag-atake kay Chrollo sa pamamagitan ng kanyang range attacks, sa pamamagitan ng kombinasyon ng ulo ng puppet at ng kanyang bungee gum. At knowing Chrollo, napakagaling din naman ng kanyang abilities pagdating sa physical combat, nagagawa niyang maiwasan ang ginagawang mga long-ranged attacks nitong si Hisoka. However, meron palang natatagong plano itong si Hisoka at ginamit niya ang bungee gum contract, floor gum release. Sa pamamagitan nito, nagawa niyang i-release ang bungee gum na nakadikit sa floor at sa likod ng mga audience na nanonood. Paano nagawa ni Hisoka ang atake nito? Sa pamamagitan ng nakos niyang panic, nagtakbuhan ang mga audience sa opposite direction na tinatakbuhan nitong si Chrollo. At habang nangyayari yun, nagdikit siya ng bungee gum sa sahig at sa likod ng mga audience na ito na tumatakbo, therefore creating potential energy. To make it simple guys, isipin nyo na para lamang itong elastic. Habang binabanat mo, nagkakaroon ito ng potential na bumalik at tumalsik ng mas malakas. Ganon ang same concept na ginawa dito ni Hisoka, at habang pabalik na ang mga taong ito ay kinancel niya na ang pagkakadikit ng bungee gum at ito ay pupunta na ngayon sa direksyon na tinatakbuhan ni Chrollo. Nang dahil dito, nagdikitan at nabalutan si Chrollo ng mga audience, preventing any further moves para makaiwas pa siya. Kaya dito ay ginamit na nitong si Hisoka ang isang full-powered attack gamit ang ulo ng isang puppet. But before that, let me introduce to you guys first X-World. Ang X-World ay isang app kung saan pwede kang kumita ng pera in many different ways. Pwedeng sa pamamagitan ng paglalaro, ng pag-sign in, at pag-aalaga ng pet. There are a lot of games sa loob ng X-World na kung saan ay pwede kang makapag-earn ng build tokens. Build tokens na pwede mong i-convert sa USDT at USDT na pwede mong i-withdraw na para bang isang literal na currency. Hindi lang yon, meron din silang iba pang mga features tulad na lamang ng mga pets na pwede mong i-upgrade, pwede mong i-evolve para magbigay din sa'yo ng mas mataas pang number of build tokens. Kung gusto mo ding mas ma-boost pa ang earning mo, why not buy X-Sprite? Ang X-Sprite ay para bang ang isang upgrade at boost na magbibigay sa'yo ng mas mataas na bonus build tokens, at hindi lamang yon, mabuboost talaga nito ang iyong overall gameplay sa loob ng X-World. But as I've told you guys, hindi ito sugal. Nasa sa inyo na kung magpapasok kayo ng pera o hindi, dahil regardless, pwede kayong mag-earn kahit na hindi kayo maglagay ng pera. And of course, I have a special gift for you guys para mag-act as bonus build tokens kahit nagsisimula pa lamang kayo. Meron agad kayong free build tokens mula sa akin. Ilagay nyo lamang ang codes na ito sa inyong referral code at sa inyong gift codes para ma-earn at ma-claim nyo na ang free build tokens na available sa pinakaunang 500 na mag-claim nito. Also, there is a current promo na kapag nag-deposit ka ng $2, you will receive a $4 gift rewards and a discount kapag purchase ka ng X-Sprite. So what are you waiting for guys? Download X-World right now so you can also start earning. Subalit nagawa pa rin talagang makaiwas nito si Chrollo. Napaka-evasive, napakagaling talaga niyang mag-dodge. Subalit hindi pala yun ang tunay na plano ni Hisoka, at ang plano niya talaga ay ang dikitan ng bungee gum ang paa nitong si Chrollo para hindi na siya makatakbo at para matrace niya kahit pa saan ito magpunta. Nang dahil dito, wala nang kawala itong si Chrollo. Pinagpatuloy nitong si Hisoka ang pag-atake kay Chrollo gamit ang kanyang bungee gum at ang ulo ng puppet. Pinagtatadtad niya ito ng napakadaming beses ng ubod ng lakas, na dahilan kung bakit halos mawasak na ang katawan ni Chrollo, nagkalat na ang kanyang dugo sa pinaglalabanan nilang stadium at hindi na siya makagalaw. Dito naisip ni Hisoka na panalo na siya sa laban nila. Subalit dito din nagsimulang bumalik ang itsura ng taong ito na binugbog niya. Hindi talaga ito si Chrollo, subalit isa ito sa mga audience. Dito niya na-realize na ang ginawa talaga nitong si Chrollo ay ang paggamit ng convert hands. Sa pamamagitan ng convert hands, mali pa rin ang prediction nitong si Hisoka. Hindi ginamit ni Chrollo ang kanyang left hand para nakawin at para mag-blend in sa audience, subalit ginamit niya ang right hand ng convert hands para ibigay naman ang kanyang appearance sa isa sa mga audience para mag-create ng isang fake ng isang decoy. Hindi lamang yon, ang lubos pang pinagtaka at kinagulat nitong si Hisoka ay nang mapansin niya na gumamit itong si Chrollo ng black voice na nakapasak ang antena sa decoy or sa fake na copy niya na ito para mapagalaw ito ayon sa kanyang kagustuhan. Therefore, it seems as if tatlo ang ginagamit na nen abilities ni Chrollo both at the same time.
pero hindi yun ang totoo dahil alam naman natin na imposible yung mangyari. Dito na naisip at na-realize ni Hisoka na nagsinungaling at nilinlang siya nitong si Chrollo. Ang katotohanan sa likod ng Sun and Moon the Paired Destroyers na ability is that hindi lamang dahil sa naiiwan ang marka nito kahit pa matapos na itong i-activate, kung hindi, matapos itong i-activate, ang kahit na anong bagay, ang kahit na anong object ay hindi na maglalaho once na malagyan na ito ng marka ng Sun and Moon. Now you guys might think na napaka-komplikado na ng nagiging laban na ito na maging itong si Hisoka with his very high IQ, with his exceptional intelligence, nahihirapan pa rin siyang pasahin ang mga moves, ang mga strategies na pinabalak gawin itong si Chrollo. Things will just get even more complicated sa susunod pang mga chapters. At sinasabi ko sa inyo guys, wala pa man lamang sa climax pero ganito nakatindi, ganito kakomplikado ang nangyayari sa laban nila. However, this is where chapter 354 ends and by the next chapter na ang chapter 355 ay magpapatuloy lamang na mas magulo, mas matindi at mas nakakalito na laban sa gitna ng dalawang ito. But don't you worry guys dahil as I've told you, gagawin kong mas simple, mas madaling maintindihan ang laban na ito para sa inyo. Don't forget to leave a like, subscribe and ring the bell button para ma-notify kayo pagka-release natin ang susunod na parte ng laban nito. Also don't forget to follow our official Facebook page at ang ating official TikTok account. Well then, it is the Updated Weeb and I will see you guys on the part 3.